Isang makasaysayang araw, mga Bulakenyo. Atin pong kilalanin ang bayaning nakaukit, ang ngalan sa kasaysayan ng ating bayan at ikalawang gobernador ng ating lalawigan. Binansagan po siya bilang matanglawin dahil sa talas ng kanyang paningin at tapang. Siya po ay si General Isidoro Torres, isang makapangyarihang lider at estratehista sa panahon po ba ng revolusyonaryong Pilipino, anak ng lahing Bulakenyo. At bilang katipunero at general, pinangunahan niya ang hukbo ng mga Pilipino. At bilang katipunero at general, pinangunahan niya ang hukbo ng mga Pilipino sa laban para sa kalayahan at naging saksi pagbuo ng unang Republika ng Pilipinas doon po sa siyudad ng Malolos. Atin na pong panoorin ang kanyang tapang at malasakit sa bayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa makabagong panahon. Dito lang po yan, siyempre, sa Galing Bulacan. Sa mata ng lawin, General Isidoro Torres. Sa kasaysayan ng Bulacan, may isang bayaning hindi madalas mabanggit, ngunit naging mahalagang haligi ng himagsikang Pilipino. Isang general na namuno hindi lamang sa tapang, kundi sa malasakit sa kanyang mga tauhan. Siya ang tinaguriang matanglawin ng Bulacan, si General Isidoro Torres. Si General Isidoro Torres kasi ay isa siyang general talaga. Si Isidoro kasi ay isang mapagmahal sa kanyang mga tao. At malaki rin ang kanyang naging role sa Rebolusyong Pilipino. Ipinanganak noong ika-10 ng Abril 1866 sa Matimbo, Malolos. Lumaki si Isidoro Torres na may matibay na paninindigan sa katarungan. Ang kanyang talino at pagmamahal sa bayan ang nagtulak sa kanya upang maging isa sa mga unang sumapi sa katipunan sa Bulacan. Actually, siya talaga ang totally namuno sa dito sa Katipunan, lalo na sa Malolos. Ang pangalan pa nga po nito ay Balangay Apuy. Mula sa pamumuno sa Balangay Apuy hanggang sa pagiging gobernador militar ng Bulacan, pinangunahan niya ang mga revolusyonaryo sa mahalagang laban sa mga Espanyol at Amerikano. Ngunit higit sa kanyang katapangan, kinilala siya sa kanyang matalas na pag-iisip at estratehiya. Kasi kaya siya nabansagang matanglawin kasi nga malakas ang pakiramdam niya. Kaya nga nung panahon ng revolusyon ng mga Kastila, mahirap siyang hulihin. Nagkaroon ng labanan yon. Tapos, ang mga Kastila, ngayon, ang sabi ni General Torres, huwag kayong gaganti ng putok. Huwag kayong gaganti ng putok ng barel. Ngayon, hayaan mo sila para mapaniwala nila na patay na silang lahat. Ang bansag na matanglawin ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang husay bilang pinuno ng hukbo. Isa rin itong larawan ng isang leader na marunong magmasid, magplano at mangalaga sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon, ano ba ang lesson na matututunan natin sa buhay niya? Which is, hindi mo naman kailangan maging mainitin ng ulo, kailangan maging mahinahon. Kasi si Isidoro Torres, mahinahon po siya talaga eh. Ang tactic niya kasi, military tactics niya kasi, is talagang makatradisyonal. Hindi lahat ng bayani ay nakikilala sa lakas ng kanilang tinig. Ang ilan ay inaalala dahil sa talas ng kanilang isip, sa malasakit sa kanilang mga kasama, at sa katatagan ng kanilang paninindigan. Ganito ang naging pamana ni General Isidoro Torres at nagmahal sa bayan ng buong buhay. Hanggang ngayon, sa bawat Bulakenyong pinipiling unahin ang kapakanan ng nakararami. Patuloy na nabubuhay ang diwa ng matanglawin na siya ring naitala sa kasaysayan na ikalawang gobernador ng lalawigan ng Bulacan.